Sa bawat pagsikat ng araw, sa tabing ilog na patuloy ang agos, mayroong namumuhay, mga bahay na gawa sa pinagkumpuning makalawang na yero, pati rin ang mga gawa sa goma at sako. Mga batang ang libangan ay latang nilagyan ng baga upang umusok, libangang delikado ngunit sila'y napapasaya. Mga mamamayang nanggaling sa bukid, patuloy sa pagkayod, hindi iniinda ang pagod, patuloy pa rin sa pagtaguyod. Tanda ng kahirapan, mga sirasirang gamit ang aming nadatnan. Hindi lang ito ang problema, maging ang basura. Basurang masama ang epekto sa kalikasan at maging sa kanila. Sa tabing ilog na ito, simpleng pamayanan ang namumuhay rito. Isa na rito, si Nanay Rhea. Si Nanay Rhea, isang housewife, ay nakilala namin dito. Isa-isang maliit na tahanan kasama ang kanyang buong pamilya. Ako po si Rhea Salido, 41 years old. Ang trabaho ng aking asawa ay ice drop vendors. Minsan 100 ang kinikita, minsan 500, minsan nakakaubos rin siya. Nakakaya naman. Natatanggap ko sa 40s ay ibinibili ko ng mga pangangailangan namin sa bahay tulad ng bigas, mga pangangailangan ng aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Nasunugan kami noong July 18. Isang matinding karanasan namin ay yung nasunugan kami. Kasi naging epekto sa amin ay yung naghirap muna kami at tapos yung pagpapagawa ng bahay namin, hindi namin alam kung saan namin kukunin. May binigay rin ng sa amin na mga tuwan. Baka kami na nagtuloy na naggumawa. Dahil ng asawa ko, nagtuloy na nagawa nito. Pero hindi pa rin tapos kasi kusina namin talagang wala pa. Materials. So, narito po tayo sa loob ng tahanan ni Nanay Rhea Salido. Nakikita po natin sa isang napakasiksik lamang po na lugar napakaliit ay pinagsasabay po nila na kumain dito sa lugar na ito. Nakita po natin dito po sila kumakain. Nakita po natin dito yung kanilang mga kutsara, plato, baso, saan higit 10 taon na po silang naninirahan dito at dito po sila kumakain. Diyan ang tulugan namin. Dito naman po pati ng bahay ni Nanay Rhea Salido. Nakita po natin sa loob na ito. Dito po ang pwesto kung saan sila natutulog. Makita po natin dito po yung kanilang mga damit, bag, kung ano pong mga bagay na nakalagay po sa plastic bag, sinang pinaglalagyan mo yung mga gamit. So makikita naman po natin na hinati po sa dalawang parte ang panloob na tahanan ni Nanay Rhea Salido. So dito naman po sa panloob, parehasin lamang po. Ngunit mas marami po ang mga damit, pinuno po ito ng mga kumot, unan, mga putson, mga damit po na inilagay sa loob ng katon. Isang simple lamang tong tahanan ng tahanan nila Nanay Rhea Salido. Kaya yun po ang kanilang buhay, ang kanilang tahanan dito sa Riverside sa halos mahigit 10 taon na pong naninirahan sila rito. So nandito po tayo sa kusina ni Nanay Rhea Salido. Tingnan po natin sa loob. Andito po yung kanilang kaldero. Nagluluto po sila ng kanin. Nagsasaing po sila. At dito po yung mga nila, equipment. Awali, yung equipment nila, lataran, yung kanilang thermos. Yan. Nandito rin po yung pinaglilinisan nila. So, you can see. Isang taong dating nakaranas ng kahirapan, ngayon hindi nahahayaang dumanas pa sila ng kahirapan. Ako si Shanre, at sana sa muli kong pagbalik
ay maging maayos na ang parang hangin na sa tingin ng nakakataas ay tama, pero pagdating ay usok ang sinisinda. Patuloy pa rin sa pagngiti at paglilibang nila. Ang buhay nila'y tulad ng ilog, patuloy pa rin sa pag-agos ng